Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nasundan pa ang pagdalaw ni Jenny sa mansyon ng mga Alcala. As usual, laging sumusunod si Jack sa kasunduan. Inuuwi nito ng tamang oras ang anak nila. Sa bawat pag-uwi nito ay lihim siyang naghihintay kung magdadala ba ulit si Jack ng bulaklak, pero wala na. Did she expect anything? Hindi. Ang sagot ng utak niya. Oo naman, ang baliktad ng ibinubulong ng puso niya. Ang utak at ang puso niya nasa iisang katawan, pero gumagawa ng kakaibang desisyon. Dagdag frustration at gulo sa kanyang kalooban. At hinihintay din niyang muling tawagin ni Jade si Jack. Nababaliw ka na ba, Jade? Madalas din sa pag-uwi ni Jenny ay napupuno ng kwento sa kabaitan ng lolo nito. Base sa mga kwento ay parang nakikita pa rin niya kung gaano kamahal ni Sir Arthur si Jenny. Nakita niya iyon noong nasa Texas sila. Sa lahat ng pagbibida ni Jenny, ni minsan hindi nito nabanggit ang lola Athena nito. Nakapagtataka lang, Athena was someone who disliked her to the core. Ayaw nito na pinakasalan siya ni Jack. Pero ito ang tanging naroroon noong nag-iisa siya. Alexa? Nasa kusina sila at kasalukuyan itong gumagawa ng carbonara. Tinutupak lang daw ito at nagpasama sa kanya para na rin maaaliw siya sa kahihintay sa anak niya na ihahatid ni Jack. Late raw na makakauwi ngayon. Tonight was an exemption. Biro nga ni Alexa. Dumuluwag na raw siya kay Jack. Sagot niya naman ay malutong na hindi. Nasaan si Ma'am Athena? Napahinto naman sa pagbubuhos ng white sauce sa lutong pasta. Bakit naman naging interesado ka? Wala, naisip ko lang. Kibit balikat pa niyang nakapagtataka lang na nasa third trimester na siya. Ngunit ni minsan ay hindi nagparamdam ang dating biyanan. Well, Tita Athena seems to be off the grid. Parang sundalong nanggaling sa laban. At pag-uwi ay bigla na lang lumalayo. She's been like this for years. Years? Bakit naman kaya? Tanong naman niya sa kanyang isipan. Nagsimula ng lagyan ni Alexa ng pagkain ng plato niya. Habang nakikita niya si Alexa, hindi niya maisip kung bakit wala itong restaurant. Mas masarap at mas magaling pa yata itong magluto sa kanya. Mas madalas pa itong nasa ibang bansa kaysa sa bahay at madalas ding hindi tumatanggap ng tawag ni Jack. The last time they talked was when Jack called her at ipinaalam na bitbit na kayo pabalik ng Pilipinas. Kumirot ang dibdib niya sa nalaman. Alam naman pala nito ang tungkol kay Jenny. Siguro hanggang ngayon ay hindi nito matanggap na nadidikit ulit siya sa buhay ng unique uiho nito. Maybe there's some valid reason, pero hindi niya maiwasang mag-isip na alam ni Athena ang existence ni Jenny. Ayaw mo ba magtanong tungkol sa pamilya mo? Umasim naman ang timpla niya. Wala siyang gustong malaman tungkol sa mga Ledesma. Kalahati man ang pagkatao niya ay nanggaling sa ama. Pero hindi na niya hinahangad pa na makasalamuha ang mga ito. She had been blinded before. Nanlilimos ng pagmamahal sa mga taong hindi naman niya kayang mahalin pabalik. Ayoko silang pag-usapan. Nagsimula naman siyang sumubo. Naupo na rin si Alexa sa tapat niya. I thought you wanted to know. Ganito na lang, your dad retired from the politics already. Nagnegosyo na lang siya. Wala ngang pakialam sa kanya ito. Nang masense naman ni Alexa ang discomfort niya sa topic, ay ibinaling nito sa iba ang usapan. Hanggang sa natapos sila ni Alexa at si Alexa na rin ang naghugas ng pinagkainan at pinaakyat na siya nito sa itaas. Maalinsangan ang pakiramdam niya kaya nagdesisyon siyang maligo muna. Ayaw niya namang magpaandar lagi ng aircon.
Nakakahiya rin. Umaabuso na siya sa resources niya kay Alexa. Hinubad niya ang damit at maingat na tumapat sa shower. Ang sarap. Ang sarap ng dampi ng malamig na tubig sa kanyang balat. Nakapikit pa niyang ninanamnam ang lamig ng tubig. Ilang minuto rin siyang nagbabad sa shower. Ingat na ingat siyang umahon doon at ilang sandali munang tinitigan ang refleksyon sa salamin. Para na siyang butete. May pamamanas na rin siya sa mga binti niya. Pero mas maaliwalas ang balat niya ngayon. Paglabas niya ng banyo ay sakto naman bumukas ang pintuan ng kwarto. Si Jack ang pumanhik, as usual. Tulog na naman si Jenny sa bisig nito. Nakatulog na naman. Sinasabi nitong hindi nalingat sa mga mata niya ang pagdantay ng tingin nito sa mga binti niya. Pwede naman si Nurse Agnes na ang magpasok sa kanya sa kwarto. Dinaan niya sa pagmamaldita ang pagkaasiwa niya. Hindi kinontra ni Jack ang sinabi niya. Inilapag nito ang anak sa kama. Siya naman ay nag-ayos ng una nito. Si Jack ang nagtanggal ng sleeper. Saka kinumutan si Jenny. Matapos ang ilang saglit muna nitong tinunghayan ang nahihimbing na anak nang may pagsuyo sa mga mata nito. Parang kailan lang no? It's been a month and she's doing fine. Chine-check pa rin ni Dr. Malbas ang status ng bata at the round the clock and monitoring naman ni Agnes. A year from now, babalik tayo sa US for her check-up. By the time, nakapanganak ka na. Parang bakasyon na rin natin. Baka sa pagkakataong iyon umuwi na sila ng Cavite. Hindi pa rin nawawala sa kanya ang kagustuhang bumukod. Hindi naman maaaring habang buhay na sasandal siya kay Alexa. Okay, pwede ka nang umalis. Baka nasisense nito na ayaw niya makipag-usap. Pagkalapat ng pintuan na nilabasan nito, ay kaagad naman siya nagbihis. Nakahanda na ang susuotin niya. Naupo siya sa edge ng kama at pinulot ang underwear. Sinimulan niyang iangat ang kanang paa pero nahirapan siya. Bakit ba ang hirap? Nawiwika niya. Ang lobo-lobo na kasi ng tiyan niya. Mukha na siyang nakalunok ng 2 bola. Ano pa kaya kung dumating na siya sa due date niya? She tried again. Pero nananabutahin na naman itong baby niya. Baby ha, nagpapabigat ka na naman. Muli naman siyang sumubok na sa ankle na niya ang underwear nang siyang pagbukas ulit ng pintuan. Napatda siya ng si Jack na ang nakitang pumasok. Bit-bit nito ang stop toys ni Jenny. Sa gulat ay nabitawan niya ang panty at napatangan na lang sa mukha ni Jack. Bumagsak ulit iyon sa sahig. Automatikong tila sinabuyan ng sili ang pakiwara niya na matuklasan mula sa pagkatitig. Sa nakaawang niya mga labi ay bumaba ang tingin nito sa gawing ibaba niya. Inutos niya sa sarili na idikit ang medyo nakabukakang mga hita na alam niyang expose dahil hinawi niya ang laylayan ng roba niya. Kita niya kung paanong napalunok naman si Jack. Alam na alam niya ang titig nito habang pinagpepiestahan ang mga hita niya. May kakaibang kinang. Ang laki ng tiyan niya, pero naglalaro sa utak niya ang mga kamunduhan. Kinikilabutan siya na hindi niya mawari. Tila binabanat ang anit niya at nakakabinging biglang pintig ng puso niya. Ang bituka niya ay tila hinahalukay sa kaibuturan nang natuklasang tuluyan ng nakaluhod sa harap niya si Jack nang hindi inaalis ang paninitig sa kanya. Ano ba yan? Bakit ganito? Sa mga labi ni Jack siya nakatitig. Tila kay sarap dampian. Halos matupok siya sa init na makitang sa mga labi rin niya nakatitig si Jack. Nahihirapan siyang itulak ito at pakitaan ng pagmamaldita na madalas niyang gawin dito. Ano't-ano pa man, kailangan niyang pairalin ang katinuan. Umalis ka nga dyan sa harapan ko. Sana magtagumpay niyang naging pagalit ang kanyang tono. Pero base naman sa reaksyon ni Jack, she failed. Walang makitang pagkasindak sa panig nito. Ang sarap lang tadyakan ng hinaharap nito na dahilan ng pagiging bola niya ngayon.
Nag-iwas siya ng mga mata at marahas na tinapakan ang gawing gitna niya. Nakita ko na yan, countless times. Ang damuhong ngumiti pa talaga. Hindi lang basta nakita. Umangat ang gilid ng bibig nito. Naupo ito sa couch at pabaliwalang nakatitig lang sa ibang direksyon. Walang balak umalis. If you don't mind, magbibihis ako. Pagtataray naman na wika ni Jade. Okay, dito lang ako in case hindi mo kaya. Bakit ba kasi hindi niya tinawag si Marie Chris? Sa kanya naman nakatalaga yon. Dumukwang siya para pulutin ang damit na nasa paanan. Ngiwi naman ang inani niya. Kakaligo niya lang pero may pumatak na kaagad na butil ng pawis mula sa kanyang noo. Huwag ka na kasing mag-inarte pa. Halos mapatilis siya ng pabigla itong pumosisyon sa harapan niya. Isang iglap lang ay napulot na nito ang clothing article at pati isang paa niya ay naisuot na sa isa pang butas. Jack, ano ba? Ipit na ipit ang boses niya sa takot na baka magising ang anak nila. Parang binging nagpatuloy lang ito. Umabot na hanggang tuhod ang kasuotan ng ininda niya, ang kilabot habang dumadantay at dumadaan sa balat niya ang mainit na kamay ni Jack. Jack. Nakakainis at naging mahina pa ang boses niya rito. Sa biglaan nitong pag-angat ng mukha ay halos magpingkian ang kanilang ilong. It had been a while na magkadikit sila ng ganito ni Jack. May mga binubuhay na kung ano-anong kilabot sa katawan niya. Those emotions, nag-uunahan sa pagkalat sa kanyang bawat himaymay. Ramdam niya ang kakaibang hagod ng palad nito sa hita niya. Tuluyan itong binatawan ang kapirasong saplot at lumapat ang palad nito sa kanyang likuran. Halos yakap na siya nito. May init na gumuguhit sa bawat himaymay niya. Nanulay iyon patungo sa kanyang sentro. Napahigpit naman ang hawak ng kamay niya sa bedsheet na tila ba doon humuhugot ng lakas. Namimigat na ang mga talukap niya, dala ng kalasingan sa mabango at mainit na hininga nito. Hindi dapat pero dahan-dahan naglapit ang mga mukha nila. Ang dibdib niya mas nagiging matunog ang pagbayo. Sa takot na baka marinig iyon ni Jack, ay inagapan niya iyon sa pamamagitan ng pagkagat ng pang-ibabang labi niya. Wrong move. Napalunok naman si Jack. Mas umigting ang kislap sa mga mata niya. Kislap ng pagnanasa. Oh my gosh, may live show. Parang humulas naman ang kaluluwa niya sa kanyang katawan nang malingunan sina Alexa at Marie Chris sa bungad ng pintuan. Kapwa silang tila nabuhusan ni Jack ng malamig na tubig. Namatay ang init. Pumalit ang hindi matawarang hiya. Diyos ko, nakakahiya talaga. Pero ang Jack, bahagya lang umatras. Ang bilis nakabawi ng kabiglaan. Wala malang sinyalis na nahiya ito. He was confident enough na sinabihan pa sina Alexa na estorbo. Nakakabwisit talaga. Samantalang siya, alam niyang pulang-pula na siya. Parang gusto na niyang lamunin ng sahig. So ano, lalabas ba kami? Pinanliitan niya ng mga mata si Alexa na tinabik pa sa braso si Jack. Ilang beses muna siyang nagpakawala ng hangin sa dibdib bago itinaboy si Jack nang hindi ito tinititigan. Paano ba niya ito tititigan kung isang hagod at titig lang ay nagiging marupok na siya kaagad? Lumabas ka na nga rito. Okay. Umalis nga ito. May pahabol pang haplos sa mukha ni Jenny at nag-iwan ng nakakalukong ngiti sa mga labi. Naiwan naman siya sa nakakainis na presensya ni na Alexa at Marie Chris. Ako na magtutuloy, ate. Ani ni Marie Chris na akmang itutuloy ang nabingbing ginawa naman ni Jack. Kung hindi lang talaga masama, pinag-umpog na niya ang ulo ng dalawa. Natanaw lang niya si Mr. Teddy na basta na lang nakalapag sa sahig ng isang sulok. She is swollen, you asshole. Kastigo naman ni Jack sa sarili. Nagmamaneho si Jack nang hindi mapuknat ang ngiti sa mga labi niya. Ganoon na kalapit. Laging galit si Jade sa kanya. Pero kanina, kakaibang kislap ang nakikita niya sa mga mata nito. Naging malamlam iyon.
At alam niya ang ibig sabihin nun. Napamura naman siya. Saan kaya sila humantong kung walang istorbo? Basta na lang kasi tumapon ang utak niya sa kung saan-saan, kasamang nabitawan ng laruan sa sahig. Napabuga naman siya ng hangin. Nabawasan man lang ang paninikip ng kanyang dibdib at ang kanyang pantalon. Isang bagay sa ilalim niyon ang nagwawala, ang pagkalalaki niya. Ipinilig niya ang ulo at wala sa sariling nahampas na mabigat na kamay ang manibela. Pumunit sa katahimikan ng gabi ang busena niyon. Manyak ka talaga. Napahinto naman ang sasakyan sa traffic. Nabigyan siya ng pagkakataon matitigan ang mga palad na nakahawa kay Jade. Gustong-gusto na niya itong kuyumusin ng halik kanina. Ganito naman talaga ang epekto ni Jade sa kanya. Iba yung kontrol nga lang ang pinapairal niya. Kapag nasa malapit ito, nawawala ang utak at bait niya. Kahit noong nagsasama pa sila, ilang beses niyang sinabi sa sariling, hindi niya ito ikakama. But he always ended up breaking his own rules. Dahil sa kakaibang amoy nito at pagiging inosente, kaya halos gabi-gabi niya itong inaangkin kapag may pagkakataon. He used to be rugged. Sometimes, gusto niya itong parusahan. Pero kapag natatapos sila at humuhupa na ang init, napapalitan ng konsensya ang galit at gigil niya rito. At hindi niya namamalayan, he started falling for her. Sinikap niyang labanan. Naging totoo lang naman siya noong hiniling nitong maghiwalay na sila. Ayaw na niya itong mawala sa kanya. But when he decided to tell at all, saka nangyari ang bagay na iyon. Sa dami ng napagdaanan nila ni Jade, kailangang ilagay sa tama ang lahat. Lalo na at may mga anak na sila. Kaya magpipigil muna siya hanggang sa lahat ay maayos. He will never force himself on Jade again. 2:00 ang appointment niya kay Dr. Manalo. Ipinahatid siya ni Alexa ngunit hindi na lang siya nagpasama. Nakakahiya na rin. The usual stuff ang ginagawa sa kanya na makarating sa klinika. Tinimbang siya, kinukuhanan ng blood pressure at kung ano-ano pa. Looks good, Mama. Ang doktora habang may isinusulat sa pad nito. So handa ka na bang malaman kung anong gender ng baby nyo? Napatingin naman siya sa pintuan. Hinihintay niyang bumukas iyon at dumating si Jack. Lampas 2:00 na. Matigas siyang tumanggi ng sunduin pa siya nito sa bahay kanina. Masyado na kasi siyang nakakaabala sa trabaho nito. Nakakahiya rin naman sa doktor kung paghihintayin niya kahit gustong-gusto niyang kasama si Jack habang inaalam ang gender ng baby nila. Sige po, Doc. Pumanhik sila sa isa pang silid ng klinik. Pinagpalit siya ng gown ng assistant ni doktora. Nanuot ang lamig sa katawan niya nang walang ibang maiwan sa ilalim ng gown, kundi ang panloob niya. Nahiga siya sa bed. Kabado siya nag-antabay sa gagawin ng doktor. Naupo ito sa tabi niya, paharap sa isang monitor. Bago sa kanya ang lahat ng ito. Kapos siya sa pera noong nagbubuntis siya kay Jenny. Kaya sa kananiyan nalaman ang kasarian nito paglabas nito. Napahawak naman siya sa mental na gilid niya nang maramdaman ang lamig ng gel. Inilagay nito sa kanyang umbok. Pakiwari niya ay nagsisitayuan ang mga balahibo niya. Are you okay, Mommy? Yes, Doc. Mabait naman si Dr. Manalo. Laging nakangiti at hindi niya nararamdamang naiilang siya rito. Pinapakinggan niya ang mga sinasabi nito nang bumukas naman ang pintuan. Pero hindi siya tumingin dito. Nasa monitor ang mga mata niya at hinihintay ang lalabas doon. Oh, here you are finally. Tila tuwang-tuwa namang wika ng doktor. Nagmamadali akong pumunta dito, Steph. Baka hindi na ako umabot. Nabuhay ang tuwa sa dibdib niya nang marinig ang boses na iyon. Tila kagagaling lang nito sa pagtakbo. May namumuong pawis sa noon nito. At nakasuot pa rin ito ng pang-opisina. May nakasalaming kaba sa mga mata nito. Kung titingnan ay mukhang naligaw ito rito. I'm sorry.
He was very apologetic. Ang nakikita niya rito ay parang isang batang takot mapagalitan. Parang si Jenny kapag nakakagawa ng hindi ka nais-nais. Inutusan ni Doktora ang sekretarya na paupuin si Jack. First name basis sila. Close nga ang mga alkala. He sat beside her. Sa kabilang gilid, napapagitnaan siya ngayon ng doktor at ni Jack. Naiipit ang pakiwari niya, pero masaya siya. I'm sorry, Jade. Kakasimula pa lang. So Mommy and Daddy, handa na ba kayo? Can wait for this step. Kinantsawan naman ng doktora si Jack. Hindi halatang excited ka. Natawa naman si Jack pero tila natatakot na nakatingin sa hawak ng doktor. Wait, hindi ba niyan masasaktan ang baby ko? Si doktora naman ang natawa. Jack, this is just a gel. Makikita natin at makakatulong ito para sa ultrasound. Para maging malinis ang pictures ni baby. Is that so? Hindi niya natiis na huwag makisali sa dalawa. Jack, hayaan mo na si Doc. Napahinuhod naman ito pero ang mga mata ay nakatuon sa bawat kilos ng doktor. Na para bang tauhan nito si Dr. Manalo. At anumang maling galaw ay nagbabadyang manermon ito. Ibinaba naman ang ubigay ni ang kumot na nakatabing sa kalahati ng katawan niya. At dahan-dahan namang itinaas ang gown. Na-expose ang umbok ng sinapupunan niya. Pakiwari niya ay nahubaran siya ng buo. Lalo na nang makita ang pagbaba ng tingin ni Jack roon. Napangiwi siya ng pahiran ng gel ang tiyan niya. Are you okay? Walang alinlangang lumapat kaagad ang malaki nitong kamay sa ulo niya. Para siyang inihili ng marahan nitong haplusin ang kanyang buhok. Akala ba nito ay maibisan ang pakiramdam niya sa kung anumang kirot? Steph, what is that? Napahinto naman si doktor sa gagawin sanang pagdaitin ng probe sa kanyang tiyan. Ito yung ginagamit para i-rub sa belly naman ni Jade. Sinimulan nito ang paglapat ng device mula sa pinakaumbok na kanyang tiyan, pababa pa. Looks as the baby, someone is dancing inside Mommy's tummy. Kita nila sa screen na gumagalaw ang baby niya. Ramdam niya ang tila pagbubunyi ng nasa sinapupunan niya. That is the baby's head and those are his fingers. In amazement ay buong-buong nakatitig lang si Jack sa screen. Siya man ay namamangha. Ang check-up niya ay sa barangay health center lang nila. Nakakaalaw ding makita ang nasa loob niya. Ibinaba pa ng doktora ang device. Walang tigil naman sa paggalaw ang anak niya. Habang iba't ibang parte ang nakikita nila ni Jack, mentally, ipinipinta ng kanyang utak ang kabuuan ng baby nila. 149 beats per minute. Is that normal, Doc? Halos napapatayo na si Jack. Very normal. The baby is looking so good. Mas naging relax na siya habang umuusad ang ultrasound session. Mas natutuon kasi ang atensyon niya sa screen at kay Jack. Kabado ito kaysa sa kanya. I bet someone wants daddy's touch. Napaigtad siya nang maramdaman ang malaki at mainit na palad na lumapat sa kanyang sinapupunan. Hila pa rin iyon ni doktora. Finally. Mababakas ang matinding pangungulila sa boses ni Jack. Nauunawaan niya kung saan iyon nanggagaling. Kung susumahin, para bang napakalaking achievement dito na mahawakan ang baby bump niya. Madama ang bunso nila. Napapikit siya. Ang maramdaman ang init nito ay naghatid sa kanya ng iba't ibang damdamin. Ang sayang pumupuno sa puso niya ay hindi matatawaran. Hey baby, masuyong kausap nito sa anak nila. Bilang sagot ay mas nagiging sunod-sunuran ang pagsipa ng anak niya. Nahahawakan siya nito ng ganito katagal ng daddy nito. Tila naninikip ang dibdib niya. At nakakaramdam siya ng selos. Kung gaano kabilis na nakuha nito ang loob ni Jenny, ganun din ang nasa sinapupunan niya. Pero masaya rin naman siya. Kaya siguro naging ganito kaliksi. Nagpapakitang gilas sa daddy ha.
Wika naman ng doktora. Ramdam niya kaya na nakikita ang pagbaba ng mukha ni Jack sa gawing tiyan niya. Tumama ang mainit nitong hininga sa balat niya. Papa is here, baby. How are you? Tinitigan niya ito. Nakikita niya ang kakaibang init sa mga mata nito at ang namumuong luha sa mga mata. Kinurot ang puso niya sa nakikitang saya sa gwapong mukha nito. Nakikita niya kung gaano kasaya at excitement si Jack. Ang tagal niyang ipinagdamot ang anak niya. Ayaw niyang iparinig kay Jack ang tibok ng puso ng baby nila. Jenny and this baby, nabuo ng hindi kagustuhan ni Jack. Pero ngayon, bawat pintig ng puso ng anak nila, gusto niyang kasama niyang maririnig iyon ni Jack. They made this miracle together. Gaano man kasakit ang namagitan sa kanila, sisikapin nilang pagbutihin ang mga buhay nitong dinadala niya at si Jenny. Is that it? He was overjoyed. Naririnig nito ang tibok ng puso ng anak nila. He's kicking. Natawa naman ang doktora pati na rin ang assistant nito. Mas naluluha siya kaysa sa nangingiti. Kaya pala ayaw ni Mami na malaman ang gender ni baby. Hinihintay pala niya si Daddy. Sa minsang paggalaw ng baby ay napangiwi siya. Naramdaman na lang niya ang kamay ni Jack na gumagap sa kanya. Kung dati ay umiiwas siya kaagad, ngayon ay kusa niyang inilingkis ang mga daliri sa palad nito. Nagkatitigan sila. There were raw emotion in his eyes. Wanna know the gender? Muling natuon ang atensyon nila sa monitor. Ibinaba ng doktora ang probe sa lower part ng kanyang abdomen. We are looking for external. And there are labia in cock. Instead, nakangiting pambibiti ni Doc sa kanila na halos hindi na humihinga at gustong marinig ang idinugtong nito. There is the presence of male. They are having a boy. Napatingin siya kay Jack. Napatanga lang ito. Naiisip niyang nahihirapan itong i-absorb ang sinabi ng OB. It's a junior, Jack. Masayang anunsyo naman ng doktora. Ilan segundo muna ang lumipas nang walang reaksyon kay Jack. Kailangan pa niyang pisilin ang palad nito bago ito napakurap. Are we having a boy? Bungsod na ang pagtango ng doktor. Saka lang animo binalikan ng tamang bait si Jack. Pumunit ang ngiti nito sa mukha nito. Jade. Ginagap nito ang palad niya. Ikinulong iyon sa dalawang kamay at dinala sa bibig at kinintala na masuyong halik. Thank you. Thank you sa pagdadala ng hindi maipaliwanag na saya. I am more than thankful for you for bearing our children. I may not be around when we had Jenny, but I promise that I will stay by your side and take the journey with you every step of the way hanggang sa paglaki ng mga anak natin. Umangat ang palad niya at tinuyo ang nangingilid nitong mga luha. Their eyes were both marred with tears. Those were happy tears. Natabunan ang mapapait na karanasang naipon sa puso niya. Magkasama nating lalakbayin ang kabanatang ito. Kahit hindi bilang couple, kundi bilang mga responsableng mga magulang sa mga anak natin.